Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Tumaas ang benta ng sasakyan ng 18.6% nitong Oktubre kumpara sa nakalipas na taon, subalit bumaba naman ito ng 1.3% kumpara sa nakalipas na buwan. Sa isang ulat ng pinagsamang datos ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, ipinakita na tumaas ang benta ng mga bagong sasakyan sa 38,128 units nitong Oktubre mula sa 32,146 na units sa kaparehong buwan ng nakaraang taon. Subalit bumaba ang benta ng sasakyan ng 1.3% mula sa 38,628 units nitong Setyembre sa kalagitnaan ng mas mataas na inflation. Kahit mataas ang interes, ipinakita naman ng datos sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang consumer loans ay tumaas ng 23.5% sa 1.19 na trilyong piso noong Setyembre. Partikular na ang pagtaas ng motor vehicle loans sa 13.4%. Nananatili ang Toyota Motor Philippines Corporation bilang pangunahing sasakyan na binibili na may 45.76% sa kabuuang benta ng sasakyan sa loob ng 10 buwan kung saan ang benta nila ay umakyat ng 15.5% sa 162,229 na units. Sumunod ang Mitsubishi Motors Philippines Corporation kung saan tumaas ang benta nila ng 60.3% sa 65,172 units at pumangatlo ang Ford Motor Company Philippines Incorporated na may 39.5% ng dagdag sa benta na umabot ng 26,003 units. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Aabot na sa halos 140.88 bilyong piso ang naitalang investment ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ngayong kalagitnaan ng Nobyembre, katumbas ito ng 147% na pag-akyat mula sa parehong panahon noong 2022. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga sa kanyang talumpati sa PEZA 28th Investors Night, tiwala siyang malalagpasan ng ahensya ang kanilang target. Kung saan ayon kay Panga, tumaas rin ng 8% patungo sa 47.79 na bilyong dolyar ang mga export nito mula sa mga eco-zones sa unang siyam na buwan ng 2023 mula sa 44.31 bilyong dolyar noong 2022. Katumbas nito ang trabaho para sa pangangasiwa ng eco-zones na aabot sa 1.78 milyong mga manggagawa. Dagdag pa ni Panga, ang PEZA ay accounted sa 18.33 bilyon o katumbas ng 67.1% ng kabuang foreign direct investment commitments ng lahat ng investment promotion agencies nito itong lamang ikatlong quarter ng taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Transportation o DOTR na ang petisyon ng Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 na itaas ang kanilang pamasahe ay posibleng maaprubahan sa susunod na taon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kasalukuyang pinag-aaralan pa ng ahensya ang petisyon pero matutuloy ito. Madadagdagan ng 2 piso at 29 na sentimo ang boarding fare o katumbas ng 21 sentimo kada kilometro.
Kapag naaprubahan, magiging 13 piso at 29 na sentimo ang boarding fare, habang ang distance fare ay papatak ng piso at 21 sentimo kada kilometro. Una nang tinanggihan ng Transportation Department ang isang petisyon ng MRT3 dahil sa hindi sila nagsagawa ng Notice of Public Hearing. Sa kasalukuyan, ang boarding fare sa MRT ay nasa 11 piso habang ang distance fare ay piso kada kilometro. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.